Kabanata 2311. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa maaari kang lumaban ng kaunti? Si Denver ay nagsindi ng tabako, ang kanyang mukha ay nagyelo. May sasabihin ako sa iyo, Harvey, sa mundong ito, palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo. Ngayon, lumuhad ka sa akin, humingi ng tawad at baliin ang iyong mga braso, at tawagin akong daddy. Pagkatapos ay ipapatuloy mo si Teresa sa akin ng isang gabi. Kung gagawin mo ang lahat ng sinabi ko, papakawalan kita. Kung hindi, ipapakain ko ang bangkay mo sa isda ngayong gabi. Nang matapos si Denver sa kanyang mga salita, si Hiroshi, na nakasuot ng uniforme ng karate, ay humakbang na may nakamamatay na tingin. Ganyan na ba kasuway ang pamilya mo? Sabi ni Harvey na sobrang kalmado. Wala bang halaga sa iyo ang batas? Nang marinig iyon, maangas na napangiti si Denver. Batas, pakiusap, gusto mo bang kausapin ako tungkol sa batas sa Hong Kong? Sasabihin ko sa iyo, ngayong gabi, ako ang batas. Your lucky Edwin protected you that night, niligtas niya ang buhay mo noon. Ngunit ito ay Hong Kong, hindi Las Vegas, walang kapangyarihan si Edwin dito. Hindi kanya kayang suportahan, mayabang na wika ni Denver na puno ng pananabik. Kung nasa Las Vegas pa siya, matatakot siya. Kung tutuusin, si Edwin ay hindi isang taong dapat pagtripan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Denver na makakatagpo niya si Harvey sa Hong Kong ng gabing iyon. Hindi man lang niya sinubukang hanapin si Harvey, ito ay isang gintong pagkakataon. Handa na siyang settle ang score kay Harvey gamit ang bagong fighter na kinuha niya. Nagliwanag ang mga mata ni Sister 13, at nagpakawala siya ng masamang tawa. Nakikita ko na ngayon, naglakas loob ka lang magpakitang gilas dahil sa suporta ng pamilya Mendoza. Ang sabi, ang kanilang pamilya ay may kapangyarihan lamang sa Las Vegas. Sa Hong Kong, sila ay talagang walang kapangyarihan dito. Gaano man ka-impluwensya si Sr. Mendoza, walang darating sa Hong Kong. Ano ang iniisip mo? Tumawa si Harvey, hindi nag-abalang magbigay ng diretsyong sagot. Malamang na nagkakamali ka, pag lumapit sa akin si Edwin ngayon, hindi niya ako niligtas. Iniligtas niya kayo ni Denver, napakagaling mong magpanggap, brat. Natawa si Denver, galit na galit, he then snapped his fingers bago tinuro si Harvey. Kunin mo siya, bang, walang pag-aalinlangan, agad na tumapak si Hiroshi sa lupa at tumalon pasulong. Kasabay nito, isang malakas na suntok ang ibinato niya sa hangin, na puno ng hangarin na pagpatay. Bilang pinakamahusay na talento sa mundo ng batang karate, si Hiroshi ay tiwala sa kanyang mga kakayahan. Palagi siyang pinag-uusapan, lalo na pagdating sa Hong Kong. Mas pinalakas nito ang kanyang kumpiyansa, na nagparamdam sa kanya na mas malakas kaysa sa kanya. Akala niya si Harvey ay isang tanga lamang na patuloy na nagpapakita ng mga kapangyarihang wala. Agad namang umatake si Hiroshi gamit ang kanyang killer style. Kung ang suntok na iyon ay damapo, kahit na si Harvey ay hindi napatay sa lugar, siya ay hindi bababa sa mapilayan. Nang makitang nakatayo si Harvey, siguradong naisip ni Sister 13 at ng iba pa na natakot na siya sa kamatayan. Sumilay ang pangungutya sa kanilang mga mata, ngumisi sila, natuwa. Walang alinlangan, natapos si Harvey, ilang iba pang kababaihan ang nag-cross arm, naghihintay na makitang lumuhad si Harvey. Casual na hinayla ni Denver ang isang upuan na mauupuan, naka-cross legs. Hinintay niyang makitang nagpupumiglas si Harvey bago siya mamatay, isang ganap na kahihiyan para kay Denver, na masampal sa isang pribadong club noong isang araw, dahil nasa harapan na niya ngayon si Harvey, susubukan niyang ibalik ang kanyang paggalang bago ang anumang bagay, patay na siguro ang brat na ito, nang pumasok ang kaisipang ito sa isipan ng lahat, mahinahong itinaas ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay at pinitik ang isang daliri. Pinitik lang ni Harvey ang kanyang mga daliri, ngunit ang bahagyang paggalaw ay tumama sa kamao ni Hiroshi na may malakas na panginginig. Agad na nawala ang nakakatakot na aura ni Hiroshi,
Isang hindi maipaliwanag na sakit ang tumusok sa kanyang kamao. Nabali ang aking daliri, isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, at ang kanyang ekspresyon ay umasim sa isang iglap. Napagtanto niya na ang lalaking H-country na nasa harapan niya ay higit na malakas kaysa sa inaakala niya. Nakaagaw na maging sa mga iniluklok na santo sa island country. Kailangan kong umatras agad na nag-isip si Hiroshi habang siya ay walang kamalay-malay na umatras, sinusubukang makakuha ng higit na distansya bago ang anumang bagay. Siya ay mabilis, ngunit halos lahat ng kanyang lakas ay ginugol niya sa paggawa nito. Gayunpaman, mas mabilis si Harvey kaysa sa kanya, humakbang si Harvey at saka casual na ikinaway ang palad. Sampal, agad na pinalipad si Hiroshi, bumagsak sa coffee table sa likod. Kasunod ang malalakas na bitak, at ang katawan ni Hiroshi ay ganap na natatakpan ng basag na salamin. Nakada pa siya, dumudugo ng husto ang bibig at ilong. Malakas siya, napakalakas, ngayon lang napagtanto ni Hiroshi na si Harvey, na mukhang ordinaryong tao, ay hindi niya kayang labanan. Wala man lang siyang karapatang labanan si Harvey, sa kasamaang palad, huli na niya itong napagtanto. Kalmadong sumugod si Harvey at iwinagayway ang palad sa susunod na sandali. Ang kanyang paggalaw lamang ay sapat na upang mapa-address si Sister 13 at ang iba pa. Nakakatakot ang kanilang mga ekspresyon. Napuno ng pagkabigla si Hiroshi, hindi niya alam na ang mga pag-atake ni Harvey ay patuloy na nagbabago. Gaano man siya kahirap magpumiglas, ang mga pag-atake ni Harvey ay palaging napupunta sa kanyang mukha. Kung magpapatuloy ito, mabubugbog siya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Ang tanging paraan upang maiwasan ang mga pag-atake ni Harvey ay kung siya ay lumuhod. Nagsisimula ng bumaha sa isipan ni Hiroshi ang kahihiyan ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ayaw niyang mamatay, at kaya, yumuko siya at bumagsak sa lupa sa isang iglap, iniwasan ang hindi maiiwasang sampal sa kanyang mukha. Sa isang saglit lang, natigilan ang mga tao, ang mga dilag na gustong pagtawanan si Harvey ay tuluyang nawala ng malay. Para silang mga itik na hawak sa leeg, gusto nilang sumigaw. Ngunit hindi sila makagawa ng kahit isang tunog. Nanlamig ang kanilang mga mukha, puno ng kawalan ng pag-asa. Naningkit ang mga mata ni Sister 13 sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, ang eksena sa harap niya ay nagpaunawa sa kanya na si Harvey ay hindi tao. Napabuntong hininga si Denver, hindi niya akalain na ang mga propesyonal ng island country na kanyang sinasandalan ay matatalo sa ilang galaw lang. Masama lang na natalo si Hiroshi, ngunit sa halip ay napaluhod siya. Sa pagkakataong iyon, gusto na lang sipain ni Denver hanggang mamatay ang walang kwentang bastos na yon. Sinulyapan ni Harvey si Hiroshi, nakakatawa ang mukha nito. Aaminin niya, medyo kaakit-akit na lalaki ang taga-isla na nasa harapan niya. Hindi man lang siya nagdalawang isip bago lumuhod, ang galing-galing na lalaki. Third young master, ang iyong alipors ay walang silbi gaya ng huli. Ibinaling ni Harvey ang kanyang tingin kay Denver, na ngayon ay natatakot, nagalit si Hiroshi sa mga pang-iinsulto ni Harvey. Gusto niyang bumangon, ngunit nang hina ang buong katawan niya bago pa siya makatayo. Gumapang pa siya sa harap ni Harvey this time, magandang kalungkutan, nagpapakumbaba ba siya? Napatingin si Harvey kay Denver, napukaw ang interes nito. Bakit hindi ka rin lumuhod, third young master? Hahayaan kita kung gagawin mo. Napakamayabang mo, brat, galit na tinuro ni Denver si Harvey. So paano kung makalaban ka? Sumisigaw siya, sa karamihan, ikaw ay isang desenteng manlalaban. Wala kang magagawa sa isang lugar tulad ng Hong Kong. Maghintay lang, dadalhin ko ang boss ko dito, hihilingin ko sa iyo na hindi ka ipinanganak sa unang lugar. Pagsisisihan mo ang lahat, dumura si Denver, madilim ang kanyang mukha sa galit. Oh, tumawag ka ba para sa suporta? Hamalakhak si Harvey, walang takot. Mabuti, bibigyan kita ng 10 minuto, tawagan mo kung sinong gusto mo dito. Sana hindi mo ako mapapahiya, mabuti, gagawin ko, mapang-uyam na tahol ni Denver.
bago inabot ang kanyang telepono para mag-dial ng numero. Young Master Flynn, may taong mula sa bansa H na sinusubukan akong sugpuin sa isa sa iyong mga teritoryo, kailangan mo akong tulungan. Pagkatapos ng kanyang tawag sa telepono, malamig na tingin ni Denver kay Harvey, manatili ka kung may lakas ka ng loob, patay ka na. Sinasabi ko sa'yo, patay ka, hindi mo malalaman na maraming tao sa Hong Kong ang hindi ma-provoke ng maliliit na prito na tulad mo. Vroom, makalipas ang 10 minuto, huminto ang Hummer sa harap mismo ng Braywood Bar. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay tumalon sa labas ng kotse, ang kanilang mga mukha ay malamig. Mayabang silang humakbang sa kwarto, ang lalaking nangunguna sa kanila ay isang lalaking mahaba at maayos ang buhok. Ang kanyang galante na mukha ay nanlamig sa isang nagyayelong ekspresyon na maaaring magpalamig sa lahat ng nasa paligid niya. Ang kapalaluan ay nagmumula sa bawat butas. Siya ay walang iba kundi si Matthew Flynn, isa sa 4 Masters ng Hong Kong. Hindi akalain ni Harvey na makakasalubong niya si Matthew Flynn dito. Kung iisipin, ang suporta ni Denver ay si Matthew mismo. Casual na umatras si Matthew at kinuha ang hindi nagalaw na bote ng Louis XIII. Nagsalin siya ng baso at mahinahong humigop. Nandito ka, Young Master Flynn. Agad na nawala ang maangas na tingin ni Denver nang makita niya si Matthew dito. Siya ay kumilos ng may paggalang, na tinatrato si Matthew ng may malaking paggalang. Ngunit ito ay inaasahan, si Matthew ang kahalili ng pamilyang Flynn. Siya at si Denver ay magkamag-anak ng pamilya Hamilton, ngunit ang katayuan at posisyon ni Denver ay hindi malayo kay Matthew. Humihingi ako ng paumanhin sa paghingi ng tulong sa iyo ng huli. Pero wala akong ibang paraan. Ang lalaking ito ng H Country ay patuloy na nagdudulot ng gulo sa teritoryo ni Sister 13, at nasaktan pa niya ang 12-12 ng mga tao natin. Kahit si Hiroshi, ang lalaking kinuha ko, nabigo tulad ng maaari mong hulaan, ang mga bagay ay nawala sa kamay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong hilingin sa iyo na alagaan ang mga bagay, Young Master Flynn. Sa sandaling dumating si Matthew, si Sister 13 at ang iba pa ay sumugod sa kanya upang batiin siya ng may paggalang. Maligayang pagdating, Young Master Flynn, salamat sa iyong pagsusumikap, Young Master Flynn. Matagal nang hindi tayo nagkita, Young Master Flynn. Marami ang nagpadala kay Matthew ng mainit na ngiti. Si Hiroshi na nakaluhod sa lupa ay tinitigan ng masama si Harvey na para bang alam niyang tiyak na mamamatay ang taong ito ng bansa H. Too bad. Harvey casually sipped his drink with a straight face, not even care about that famous young master from Hong Kong. Nagdulot siya ng kaguluhan sa teritoryo ni Sister 13, at naglakas loob siyang saktan ang iyong mga tauhan. Hindi ba niya alam kung sino ka, third young master? Hindi pinansin ni Matthew ang sigaw ng mga babaeng nakapaligid sa kanya at mahinahong sinabi, sino ba ang nasa tamang pag-iisip na maglalakas loob na gumawa ng ganito? Nagtaas baba si Denver at humakbang pasulong. Tapos tinuro niya si Harvey na halos hindi makitang nakaupo sa couch. Iyon siya. Nag-cross arms si Matthew at lumapit kay Harvey, malamig niyang sambit, young man. Ang pagtalo kay Hiroshi ay nangangahulugan na ikaw ay isang mahusay na manlalaban. Sayang, Hong Kong ito at hindi Country H. Mas mabuting sabihin mo sa akin kung saang pamilya ka galing, o kung anong kapangyarihan ang mayroon ka. Nagtataka talaga ako kung bakit ka naglakas loob na magpakitang gilas sa isang lugar tulad ng Hong Kong. At maaari kong sabihin sa iyo nang may katiyakan na ikaw ay isang patay na tao, kahit na sino ang sumusuporta sa iyo. Nakakahiya, ngunit walang ibang paraan. Kami mula sa Hong Kong ay nais na mapanatili ang aming reputasyon. Hindi namin matatanggap ang sinumang random na lalaki mula sa bansa H na nagpapakita sa aming harapan. Tapos, hindi namin kayang mapaiya ang sarili namin. Kalmadong humigop ng alak si Harvey, nakangiti, na para bang walang dapat ikatakot. Napakapangingibabaw ng aura, Young Master Flynn, tunay na maharlika. Ngunit kung ipagtatanggol mo si Denver kahit sino ang tama o mali, hindi ka ba natatakot na makaharap ang isang taong mas malakas kaysa sayo?
Naisip ni Matthew na pamilyar ang boses ni Harvey, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa madilim na ilaw ng bar, hindi niya makita ang muka ni Harvey kahit papalapit siya kay Harvey. Pinag-krus ni Matthew ang kanyang mga braso at ngumisi. Ito ang aking teritoryo, imposibleng makatagpo ako ng taong ganyan. Kahit na gawin ko, matatalo ko ang taong iyon ng walang pag-aalinlangan. So tell me, satisfied ka na ba? Kung hindi, maaari mong subukang lumaban o tumawag ng isang tao upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ipinamalas ni Matthew ang buong pagmamataas ng isang young master mula sa Hong Kong, habang nakatitig kay Harvey ng masama. Ano, kanina pa kita kinakausap pero nakaupo ka lang. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magpakita sa harapan ko. Tumayo ka sa sopa ngayon. Nang marinig ang nangingibabaw na tono ni Matthew, si Sister 13 at ang iba pa ay napuno ng pagkamangha. Napakalakas niya, ngayon ay isang tunay na lalaki. Sa isang lugar na kasing laki ng Hong Kong, kahit 5 lalaki ay hindi makapagpapakita ng gayong pangingibabaw. Hindi pinansin ni Harvey si Matthew at nagbuhos ng isa pang maliit na baso. Kalmado siyang humigop ng inumin, napukaw ang kanyang interes. Si Sister 13 at ang iba ay nagsimulang mangbo kay Harvey. Bakit ngayon pa siya nagpapakitang gilas? Importante ba ang pag-arte ng ganito sa harap ni Young Master Flynn? Nagpapanggap ka pa ba? Hindi ka ba natatakot na magpakatanga? Marahas na tahol ni Denver, hindi pinansin ni Harvey si Matthew at Sam Andel, may hawak na baso ng alak. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nakasandal si Harvey, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanya at sa wakas ay nahayag ang kanyang mukha. Pinapatayo mo ba ako, Young Master Flynn, Harvey York? Nang makita ni Matthew ang mukha ni Harvey, naningkit ang kanyang mga mata sa gulat. Lahat ng nangyari sa Buckwood ay kumislap sa kanyang paningin sa isang iglap, hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa isip ni Matthew sa sandaling iyon. Napatitig ang buong karamihan kay Matthew, ngunit hindi niya ito pinansin. Agad siyang humakbang pasulong at yumuko, Prinsipe York. Sinasabi ni Matthew na kaya niyang talunin ang sinumang makalaban niya. Hindi siya matatakot, kahit na kailangan niyang labanan ang mga prinsipe at mga batang master ng nangungunang 10 pamilya. Pero ngayon, nasa harap niya si Harvey, paano kaya? Naalala kung paano siya pinigilan ni Samuel at sinipa ni Harvey sa tiyan. Napuno ng puot si Matthew, pero alam niya, hindi na katulad ng dati si Harvey, siya ay hindi lamang ang prinsipe ng York kundi ngayon ang pinuno ng sangay ng Longmen, Mordu, at least. Sa ngayon, walang lakas si Matthew para labanan si Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2315, Isang Maliit na Mundo Talaga, Young Master Flynn. I believe it is destiny na magkita tayo dito, dapat kang uminom. Ibinaba ni Harvey ang halos punong bote ng Louis XIII, nakangiti ng masigla. Kung inumin mo ang lahat ng ito, papakawalan kita. Itinaas ni Harvey ang kanyang baso at ibinuhos ang alak sa lupa, nagmantsa ang sahig. Napatingin siya kay Matthew na nakangiti pa rin, natigilan ang mga tao sa nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng mayabang sa harap ni Matthew. Ano ang ibig niyang sabihin? Hahayaan niya si Young Master Flynn kung iinumin niya ang lahat. Kung ang mga aksyon ni Matthew ay itinuring na mayabang, ang ginawa ni Harvey ay talagang nakakababa. Malamig na pinandilita ni Sister 13 at ng iba pa si Harvey pero ni isa sa kanila ay walang narinig kung paano tinawag ni Matthew si Harvey. Hindi nila inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Harvey kay Matthew. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Matthew Flynn, isa sa 4 masters ng Hong Kong, at ang kahalili ng pamilyang Flynn. Kahit na ang unang tao sa Hong Kong ay kailangang igalang siya. Sa Las Vegas, mismong ang King of Gamblers ang dapat magpakain kay Matthew kapag bumisita siya. Gayunpaman, tinatrato ni Harvey si Matthew na parang basura. Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti? Galit na tumawa si Denver,
galit na galit sa kay-abangan at kamangmangan ni Harvey. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang walang pinag-aralan na payaso na walang alam sa kanyang katayuan at posisyon. Tumawa ulit si Denver kahit walang katatawanan. Sino ka sa tingin mo, Harvey? Pinipilit mo si Young Master Flynn na uminom mula sa sahig? Patay na ba ang utak mo? Sa tingin ko, dapat mong dilaan ang mga ubas sa lupa. Ikaw, Sampal, bago pa natapos ni Denver ang kanyang mga salita ay iniwas na ni Matthew ang kanyang kamay sa mukha ni Denver sa isang iglap at pinalipad si Denver. Ilang beses nagumulong si Denver sa lupa bago tuluyang tumigil, sumakit ang kanyang buong katawan. Tinakpan niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Bakit mo ako sinaktan, Young Master Flynn? Nagulat din si Sister 13 at ang iba pa. Anong ginagawa ni Young Master Flynn? Bakit niya sinaktan ang isa sa mga tauhan niya? Iniisip ni Denver kung nasira niya ang saya ni Matthew. Young Master Flynn, nagpapakitang gilas ang brat na ito. Hindi ko na kaya, ako, tumigil ka sa kadadaldal, sigaw ni Matthew, na nangingibabaw ang ekspresyon ng mukha niya na naiinis at galit. Nanginginig si Denver sa galit sa tono ni Matthew, hindi siya maglakas loob na magsalita. Talagang takot siya sa Young Master na ito mula sa Hong Kong. Tinapat ni Harvey ang mesa habang pinagmamasdan ang kaganapan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa interes. Nag-aalala lang si Third Young Master sa iyo, Young Master Flynn. Dapat may malalim na koneksyon kayong dalawa. Naiintindihan ko kung ayaw mong uminom. Pero kung hindi, siguradong magbabayad ka sa nangyari ngayong gabi. Tumayo si Harvey at bahagyang tinapik ang mukha ni Matthew. Naningkit ang mga mata ng karamihan sa gulat nang makita nila ito, natakot at nabigla ng higit sa anupaman. Sino ba ang may lakas ng loob na tapikin ng ganyan ang mukha ni Matthew? Naningkit din ang mga mata ni Matthew. Batay sa kanyang kasalukuyang posisyon, kapangyarihan, at impluwensya, walang paraan na makita niya si Harvey, alam niyang wala siyang lakas ng loob na humarap kay Harvey, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang isang bote ng alak at ibinaba iyon ng sabay-sabay, glok, glok, lahat ay nanonood habang binaba ni Matthew ang buong bote, nalilito, nangyari ang imposible. Parang nakakagat ng mapait na apdo si Denver, hindi siya nakaimik, hindi makapagsalita. Naaliw din ang ekspresyon ni Sister 13, ang kanyang bibig ay ganap na nakabuka, at ang kanyang panga ay napakababa na halos mahulog sa sahig. Nakalimutan pang tumayo ni Hiroshi, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pinilit na uminom ni Young Master Flynn, halos puno na ang bote ng Louis XIII. May mga 16 na onsa ng likido sa loob nito, ngunit natapos ni Matthew ang buong bote nang walang pag-aalinlangan. Higit pa rito, minaliit ni Harvey ang buong sitwasyon. Nairita ang lahat, hindi matanggap ang katotohanan iyon. Wala talagang clown sa kanila, habang hindi nila alam kung bakit, naiintindihan nila na si Matthew ay natatakot sa lalaking nasa harapan niya, at iyon nga hindi na-provoke si Harvey. Makinig ka, hindi nagtagal, malapit nang masuka si Matthew matapos maubos ang buong bote. Siya ay isang mahusay na manginginom, ngunit ang labis na pag-inom ay nagpapaikot ng kanyang ulo. Pero dahil medyo may kakayahan siyang karakter, naka-recover siya pagkatapos huminga ng mahaba at malalim. Tulad ng inaasahan sa isa sa 4 masters ng Hong Kong. Ang galing mong uminom, nakangiting papuri ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Matthew sa gulat, at ibinaba niya ang kanyang ulo. Salamat sa papuri, Prinsipe York, natigilan ang lahat sa nakita. Hindi nila maintindihan kung bakit ang mapagmataas at makapangyarihang si Matthew Flynn ay sumuko kay Harvey na parang patay na tabako. I'm sorry sa ginawa kong gulo ngayong gabi. Lalo silang natigilan nang marinig ang paghingi ng tawad ni Matthew, kaya hindi na sila natauhan. Siya ay ganap bang pinigilan si Young Master Flynn? Sa isang lalaki mula sa bansa H, sa tingin mo ba kaya kitang palayain pagkatapos ng isang paghingi ng tawad, Young Master Flynn? Tanong ni Harvey, hindi nag-abala pang magbigay ng diretsyong sagot.
Minaliit ni Harvey si Matthew, lalo pang pinahiya si Matthew. Nakapagtataka, pakiramdam ng lahat na nanonood ay may karapatan siyang gawin yon. Gayunpaman, siya ay isang karaniwang tao mula sa bansa H. Anong ginagawa mo, young Master Flynn? Hindi na napigilan ni Denver ang kanyang pagkabigo. Paano siya makakatingin ng tahimik habang patuloy na pinapahirapan ni Harvey si Matthew? Bakit kayo muyuko sa isang tagalabas, magaling lang siyang manlalaban? Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Dapat may koneksyon siya sa pamilya Mendoza, pero wala silang magawa sa Hong Kong. At saka sa ating dalawa, bakit tayo matatakot sa kanila? Mauubusan pa ng tulong si Harvey, niligtas siya ng mga Mendoza minsan, pero hindi ibig sabihin na poprotektahan nila siya magpakailanman. Hindi tayo lalabanan ni Senior Mendoza hanggang kamatayan para lang sa isang tagalabas, hindi ba? Na kay Denver ang suporta ng parehong mga boss mula sa underworld, kasama ang mga Hamilton. Dahil doon, nagagawa niya ang anumang gusto niya sa Hong Kong at Las Vegas. Maging ang Four Masters ng Hong Kong ay halos kapantay niya. May 4 na Young Masters sa Hong Kong, pero sa Las Vegas isa lang. Ang mga lalaking tulad ni Matthew ay ang sagisag ng mga mithiin at kinabukasan ni Denver. Hindi matanggap ni Denver na ang taong sinusubukan siyang ipahiya ay ang katulad ni Harvey. Sa harap ng mga tauhan ng Country H, ang mapagmataas at makapangyarihang si Matthew ay walang lakas ng loob na lumaban kahit kaunti. Hindi matanggap ni Denver ang katotohanang iyon kahit na ano, magpakita man si Senior Mendoza, wala silang dapat ikatakot. Hong Kong ito, hindi Las Vegas, karagatan lamang ang pagitan nila. Ngunit ang impluwensya ng Las Vegas ay hindi makakarating sa Hong Kong. Sampal, bago pa makapagpatuloy sa pagsasalita si Denver, umikot na ang mga mata ni Matthew at ikinaway niya ang kanyang kamay sa gilid. Ilang sandali pa, itinapat niya ang kanyang kamay sa mukha ni Denver at pinagulong-gulong si Denver sa lupa. Kaagad, sinundan niya ng halos buhatin si Denver sa lupa at sinampal ng ilang beses si Denver. Sampal, bulag ka ba, Denver? Hindi mo ba nakikilala ang South Light na si Prince York? Sampal, marunong ka lang ba mangbuli ng tao at manggulo? Sa tingin mo Diyos ka. Sampal, kung patuloy mong sasaktan si Prinsipe York, kahit na magpasya siyang palayain ka, hindi ko magagawa yon. Talagang malupit ang sampal ni Matthew, ang mukha ni Denver ay ganap na namamaga, at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nalagas mula sa sunod-sunod na mga sampal. Ngunit ang matinding sakit sa mukha ni Denver ay wala nang marinig sa pag-angkin ni Matthew. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kumikislap ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Prince York ng South Light, karagatan lang ang pagitan ng Hong Kong, Las Vegas at South Light. Palaging ibabahagi ang balita mula sa 3 lugar na iyon. Nang makaranas ng matinding pagkatalo sina Matthew at Quinton at pinaalis sa South Light, natural na natigilan si Denver. Kung gayon, ang lalaking nasa harap niya ay si Prinsipe York, na siyang responsable sa aksidente nina Matthew at Quinton. Mabilis na napagtanto ni Denver na hindi niya pinupukaw ang una niyang inaakala na isang normal na manlalaban. Si Prince York ay isang lalaking makakalaban sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong, kasama ang pamilyang Hamilton sa mga tuntunin ng posisyon, katayuan o kapangyarihan. Impyerno, malamang na mas malaking karakter siya kaysa sa liga ng lahat. Nakaramdam si Denver ng lamig sa kanyang gulugod, bigla niyang naisip ang isang marahas na bagyong bumalot sa Hong Kong at Las Vegas. Si Sister 13 at ang iba pa ay gulat na nakatingin kay Harvey, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga saksakan. Ang lalaking ito ay pinalayas sina Matthew at Quinton sa South Light. Hindi sila makapaniwala, hindi, ayaw nila, ngunit sa paghusga sa mga aksyon ni Matthew, naging malinaw ang superior identity ni Harvey. Walang pag-aalinlangan na sinampal ni Matthew si Denver dahil sa maanghang na pahayag ni Denver. Si Scar na nangaasar kay Harvey sa simula pa lang ay nakakakita lang ng dilim sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, tuluyan na siyang nahimatay, dumudugo si Denver sa kanyang ulo pagkatapos ng maraming tama.
Walang pakialam si Matthew at walang puso niyang sinipa si Denver sa harap ni Harvey. Pakiusap, bigyan siya ng parusa para sa patuloy na pagkakasala sa iyo, Prinsipe York. Kahit na gusto mong mamatay ang hamak na ito, wala akong sasabihin. Magalang na ibinaba ni Matthew ang kanyang ulo, walang makakita sa kanyang mukha. Namamagana ngayon ang mukha ni Denver na parang baboy. Gusto niyang magsalita, ngunit sa sobrang sakit ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Wala na siyang nagawa kundi titigan si Harvey ng masama. Tahimik na tumingin si Harvey, kahit na kumikinang sa interes ang kanyang mga mata. Si Matthew ay ganap na laban sa Hamiltons, humakbang pasulong si Harvey at tinapakan ang kaliwang paa ni Denver nang hindi nawawala. Idiniin niya ang kanyang mga paa, naglapat ng maraming presyon. Mga bitak, crack, napaungol si Denver sa sakit at gamulong sa lupa, tumingin si Harvey na may matamis ng ngiti. Hindi na babagabag, young Master Flynn. Sigurado ka bang gusto mong gamitin ang pamilya Hamilton laban sa akin? Sa tingin mo ba pupuntahan nila ako kapag napatamba ko si Denver? Humakbang si Harvey at binali ang kabilang binti ni Denver. Ang mga Hamilton ay hindi bobo, sino sa tingin mo ang una nilang hahanapin kapag nalaman nilang ginagamit mo sila laban sa akin? Muling naningkit ang mga mata ni Matthew sa mahinahong salita ni Harvey. Ang mga salita ni Harvey ay tila simple, ngunit talagang sinabi niya ang isip ni Matthew. Si Denver, na umiiyak sa lupa, ay hindi masyadong nag-isip tungkol sa bagay na yon. Gayunpaman, tiyak na magdadalawang isip ang maalamat na King of Gamblers kung malalaman niya ito. Sa kasamaang palad, sinusubukan ni Matthew na gawin ng mga Hamilton ang kanyang maruming gawain. Kung mangyari, naging magulo ang mga mata ni Matthew habang namumuo ang gulat sa loob niya. Sa ngayon, alam niyang lalabanan niya ang isang tao na higit sa kanya. Dapat mong malaman kung ano ang pinakamainam para sa iyo, young Master Flynn. Sa palagay ko ang hari ng pagsusugal mismo ay makikipag-usap sa iyo sa lalong madaling panahon. Mabilis na binago ni Matthew ang kanyang ekspresyon, nawala ng salita sa takot. Nakatitig lang siya sa lupa, sa sobrang takot na mag-isip ng kung ano-ano. Siya ay lubos na napahiya, alam niyang babalik din ang gulo para kagatin siya sa madaling panahon. Sige, ilabas mo ang mga taong ito, hayaang manatili si Sister 13. Makipagkwentuhan kami sa kanya, casual na umupo si Harvey sa sopa, hindi nagmamadaling umalis. Naningkit muli ang mga mata ni Matthew, hindi siya mangangahas na kalabanin si Harvey. Siyempre, sabi niya, tumango-tango, sa isang wave ng kamay ni Matthew, lahat ay umalis. Pilit na hinayla palabas si Denver na patuloy pa rin sa pag-ungol. Tanging si Sister 13, ngayon ay galit at natatakot, ang naiwan sa harap ni Harvey. Marami pa siyang kasama, ang mga mata ng mapagmataas na babae ay napuno ng takot. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya naglakas loob na magsimulang magsalita. Natigilan siya, hindi nagtagal ay nakabawi si George, at agad na nag-play ng ilang recording sa kanyang cellphone. Tapos, hinagis niya ito sa harap ni Sister 13. Nag-iba ang ekspresyon niya habang nakatingin sa screen. Gusto niyang subukang tumakbo, ngunit nakaharang na si Tyson sa pasukan. Magsalita, anong nangyayari dito, nasaan ang babaeng kinidnap mo? Kung bibigyan mo ako ng isang tuwid na sagot, hahayaan kitang mabuhay habang tinitiyak kong ligtas siya, sabi ni Harvey, ang kanyang tono ay nangingibabaw at malamig. Pagkatapos ay tahimik siyang humigop ng tubig, naging galit na galit ang ekspresyon ni Sister 13. Sa huli, sumuko siya at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Mabuti magsasalita ako, hindi ako ang nagplanong agawin ang babaeng iyon, Prinsipe York. Ang kanyang, alam mong hindi iyon ang gusto kong marinig. Agad naman siyang pinutol ni Harvey, nabaluktot ang ekspresyon ni Sister 13. Ang gang ni Don Breewood ang utak sa likod ng insidenteng ito. Ginawa ko lang ang sinabi sa akin, ang babae ay ikinulong sa isang bakanteng bodega sa labas ng Hong Kong. Ito ay tinatawag na Fortune Vault, mabuti pabilisan mo kung gusto mo siyang iligtas.
Siya ay inililipat sa isang bagong lugar araw-araw. Hindi ko rin alam kung bakit nila ginawa ito, marahil siya ay may kakaibang pagkakakilanlan. Tumango si Harvey, saka sinulyapan si Tyson. Si Tyson ay humakbang pasulong at itinusok ang gilid ng kanyang palad sa leeg ni Sister 13, na natamba siya sa isang iglap. Ako na ang bahala dito, Sir York, tahimik na sabi ni Tyson, hindi kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Umiling si Harvey, paalisan ang iyong mga tao sa Las Vegas, at magpadala ng mensahe kay Matthew habang naroon ka. Sabihin mo sa kanya na papatayin ko ang aking biyenan. Natigilan si Tyson, hindi ko maintindihan. Hindi mo ba ililigtas si Mrs. Yates, sir? Bakit mo sinabing papatayin mo siya? Mukhang maayos ang lahat pagkatapos kong pumunta sa Las Vegas at Hong Kong. Ngunit ngayon, nakakalap tayo ng isang mahalagang impormasyon. Lalapit ang mga taong ito para sa mga pinakamalapit sa akin para lang patayin ako. Sa ngayon, si Mandy ang kanilang pinakamahusay na target, kailangan kong bigyan sila ng maling impression. Kailangan nilang malaman na natatakot ako. Magsisimula silang isipin na napilitan akong hiwalayan si Mandy. Naisip ko pa nga na may malaking distansya sa pagitan namin pagkatapos ng nangyari sa Las Vegas at Hong Kong. Sigurado akong matutuwa ang lahat ng nakatutok sa akin na marinig ito, di ba? Noon lang magsisimulang magpakita ang mga Lomet sa Las Vegas at Hong Kong. Natigilan si Tyson, naiintindihan ko na ngayon. Ngunit, ang tungkol sa Mordu, dahan-daang simula ni Tyson, tawagan mo si Ethan, sabihin sa kanya na siya ang may pananagutan para sa kaligtasan ng pamilya Zimmer, siya ang Diyos ng digmaan. Dapat kayanin niya itong maliit na bagay, paliwanag ni Harvey. Sa ibang bagay, kuhanan mo ako ng visiting card. Pupunta ako sa unang commander ng Las Vegas, kay Paul Mendoza mismo, bukas. Alas 12 ng hating gabi, sa loob ng Fortune Warehouse. May kasaysayan ang lugar na ito sa loob ng maraming taon, ngunit nawala sa negosyo ilang dekada na ang nakalipas dahil sa lokasyon kung saan ito itinatag. Pagkatapos ng Old Marshall, ang taong namamahala sa bodega ay pumanaw ilang buwan na ang nakalipas, walang nakakaalam. May mga bali-balita pa na ang lugar ay haunted. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang van na may lisensya ng Las Vegas, Hong Kong at Country H ang pumerades sa harap ng bodega. Bumukas ang pinto ng sasakyan, isang dosenang matipunong lalaki na nakasuot ang sumugod palabas. Ipinakita nila ang ganap na pagbabantay sa kanilang paligid, malamig ang kanilang mga mukha. Sila ay mga sinanay na tao. Mabilis silang naghiwa-hiwalay ayon sa isang tiyak na ritmo, na nakatuon sa kanilang gawain. Noon lang, pinangunahan ng isang lalaking may parisukat na mukha ang isang grupo ng matipunong lalaki pasulong. Kinaway niya ang kanyang kamay bago sinipa ang pinto ng kamalig. Madilim ang ilaw sa bodega, isang galit na ungol ang narinig mula sa loob. Nakaupo roon si Lillian, nakagapos at nakapiring, nakaposas siya, nakahiga sa isang luma at sira-sirang kutson. Ang lahat ng kanyang mga paa ay mahigpit na nakakandado, at tila sila ay masakit. Lumakad pasulong ang lalaking may parisukat na mukha, walang ekspresyon ang mukha. Hinugot niya ang tela na ibinaon sa bibig ni Lillian. Huwag mo akong patayin, please. Ang pangalan ko ay Lillian Yates, ang aking anak na babae ang pinuno ng ika-9 na sangay sa pamilya Jean. Magsabi ka lang kung gusto mo ng pera, ibibigay ko siya sayo. Hanggat hahayaan mo akong mabuhay, maaari kang magkaroon ng maraming pera hanggat gusto mo. Si Lillian, na mahal niya ang kanyang buhay gaya ng pagmamahal niya sa pera, ay mainam na isuko ang kanyang kayamanan kung nangangahulugan ito na maibalik ang kanyang kalayaan. Mayroon ka bang ganoong uri ng pera? Mahinahong tanong ng lalaki sa panik na pagkagulat kay Lillian. Hindi ko ginawa, ngunit ginawa ng aking anak na babae. Ang mapagmataas na kilos ni Lillian ay hindi na nakita saan man. Pilit niyang sinisikap na pasayahin ang mga bumihag sa kanya. Pakiusap, bitawan niyo na ako, kung gagawin niyo, maaari kayong magkaroon ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo, pero sa perang ito, makakilaya kayong lahat.
Maaari niyong gawin ang anumang gusto niyo kahit saan niyo man gusto. Hindi ko nga alam kung anong itsura mo hindi ko na alam kung saan ko hahanapin ang paghihiganti pagkatapos mo akong bitawan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, pero kung papatayin niyo ako, hindi titigil ang anak ko para mahanap ka, kahit na hindi ka natatakot sa kanya. Dapat kang matakot sa pamilya Jean sa likod niya, talaga. Isa ito sa nangungunang 10 pamilya kung tutuusin, ngayong siya ay nasasangkot sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, ang isipan ni Lillian ay kasing linaw ng araw, nagpapalit-palit siya ng mga suhol at pagbabanta. Sinusubukan ang kanyang makakaya na umapela sa kanila. Kabanata 2320, bahagyang tinapik ng lalaking parisukat ang mukha si Lillian, at ngumisi. Kawili-wili, akala namin isa ka lang patay ang utak na babae pero mukhang may insight ka. At least, medyo naantig ako sa mga salita mo, nakakahiya na ikaw o ako ay hindi makapagpasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Nanginginig ang katawan ni Lillian sa takot kung maaari lamang po. Maging mas malaking tao at bitawan mo ako, papaano ito? Mayroon akong ilang daang milyong dolyar na halaga ng personal na pera na natitira. Hahatiin ko ang kalahati nito sayo, hindi sumagot ang lalaking may parisukat na mukha. Tumayo siya at malamig na tumawa, saka nag-dial ng numero sa kanyang telepono. Nahanap na namin si Lillian, Mr. York, buhay pa siya. Mukhang pinapanatili siyang buhay ng Braywood Gaang para sa ransom. Ano ang susunod nating gagawin? Ayon sa aking intel, ang lalaking iyon ay nag-interrogate na kay Sister 13 ng magdamag. Malapit na siyang dumating, bakit hindi natin ayusin ang mga bagay dito at bigyan siya ng malaking sorpresa? Patayin siya, isang malamig na tono ang tumunog mula sa kabilang side ng telepono. Patayin siya pero Mr. York, may halaga pa rin siya. Nanginginig ang mukha ng parisukat na lalaki, natural. Napag-usapan niya na ito kay Lillian at natukso siya sa alok nito. Sabi ko patayin mo siya, wala nang kahulugan ang kanyang pag-iral. Ayon sa gusto mo, huminga ng malalim ang lalaking kwadrado ang mukha, hindi nang ahas na suwayin ang utos ng kanyang superior. Ibinaba niya ang telepono at pinaningkitan si Lillian bago nagpakawala ng panghihinayang. Sabihin mo siyang umalis, lumapit kay Lillian ang isa sa mga lalaking nakasuot na may dalang punyal. Si Lillian, na nakikinig sa usapan, ay sumisigaw ng buong puso. Hindi, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Marami akong pera, kaya kong ibigay lahat ng meron ako kung hahayaan mo akong mabuhay. Ang lalaking parisukat na mukha ay nakatayo, walang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang masakit na daing ang tumunog. May nangyari sa mga taong nagbabantay sa labas ng bodega. Ang parisukat na mukha na lalaki ay likas na lumingon upang tumingin. Dahan-daang bumukas ang pasukan, bumungad ang silweta ni Harvey. Naglalakad siya ng walang pakialam sa mundo. Si Harvey ay mukhang kalmado na parang naglalakad sa parke kaysa pumasok sa kuta ng kaaway. Isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa sa sarili at isang hindi masabi na presyon ay nagmula sa kanya. Maraming lalaking nagtatago sa mga dilim ang nagmadaling lumabas kasama ang kanilang mga sandata ngunit lahat sila ay napalipad sa isang iglap dahil sa pag-atake ni Harvey. Ang lalaking parisukat na mukha ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya nang makita ang kanyang mga tauhan na hindi makayanan ang kanilang sarili laban kay Harvey. Magsama-sama kayong lahat, patayin si Harvey York, mabuti naman ngayon. Kilala mo ako, curious na tanong ni Harvey, hindi ka taga Braywood Gang, di ba? Bakit hindi ko nahulaan kung kanino ka nagtatrabaho? Tingnan natin, mga tauhan ba kayo ni Quinton? Naningkit sa gulat ang mga mata ng lalaking kwadrado ang mukha nang marinig niyang casual na sinabi ni Harvey ang pangalan ng kanyang superior. Patayin siya, galit na sigaw niya, isang lalaking nagtatago sa mga anino ang nagtaas ng kanyang baril. Napakahusay na hindi siya nakagawa ng ingay. Bago pa man mahila ng lalaki ang gatilyo ay inihagis na ni Harvey ang paa niya sa lupa at sinipa ang bato sa lalaki. Dama po ang bato sa ulo ng lalaki, na nag-iwan ng malaking siwang dito.
Bumagsak siya sa lupa, paralisado. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Pumunta ka, kunin mo siya. Ilang lalaki pang may hawak na kutsilyo ang nagpalitan ng mga nagdududang sulyap bago sumulong ng walang pakialam sa mundo. Madaling hinawakan ni Harvey ang isa sa kanilang mga kutsilyo at ginamit ito para putulin silang lahat. Swash, 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 ang lahat ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Hindi makagalaw. Hindi pa rin nagpakita ng emosyon si Harvey. Blanko ang mukha at kalmado. Wala ni isang patak ng dugo sa kanyang damit sa kabila ng pagharap ng napakaraming kaaway. Siya ang may kumpletong kontrol sa buong bodega.